Hi guys and welcome back sa ating channel, and for today's video, ang topic natin is about networking fundamentals, the different network components. So from my previous video, sinabi ko kung ano yung mga topics na i-discuss ko sa CCNA course na to, and unang-una doon is in networking fundamentals. So define muna natin what is a computer network. A computer network is a system that connects two or more computing devices or nodes for transmitting and sharing information. So take note, no? Two or more computing devices or nodes. So ano-ano nga ba yung computing devices or nodes? So iisa-isayin natin sila. Unang-una, meron tayong tinatawag na router. Mapapansin nyo na gumagamit ako dito ng symbol. Itong mga symbol na to is ginagamit din sa Cisco. Especially sa exam, ito yung pag sinabi nilang circle, ayan nakita nyo yung circle na merong mga arrow sa gitna, tawag nila dyan ay router. So don't forget this symbol. The next one is a switch. So si switch naman, medyo rectangular siya na may mga arrows din sa taas. No? Pero i-disregard nyo na lang yung V na nasa gitna kasi wala lang talaga akong makitang magandang sample ng switch na symbol from Cisco, kaya yan yung kinuha ko. Pero usually ito yon, yung switch is a rectangular shape na may arrows sa taas. Next is the firewall. Si firewall mukha siyang bricks, no? Yung icon niya. As in parang wall talaga siya na ginagamit. Especially, ang tawag din natin sa firewall, di ba? Sa pag-construct ng bahay, meron din tayong tinatawag na firewall. Same sila. We also have another computing device which is the server. I-define natin later kung ano yung ginagawa ng isang server. And then also, we have the client type of node or computing device. So take note na itong server and client is also known as end host and endpoints. Because in our next videos, baka makarinig kayo ng sabihin kong endpoints o kaya end host. Nasa isip nyo pag sinabi kong end host, server yun. Pag sinabi kong endpoints, clients. Okay? Clients na nodes. Okay, so meron akong dalawang client laptops na individual na pwedeng gamitin, no? Is this a network already? Not yet, kasi wala naman silang way to communicate to one another, right? But if nilagyan ko sila ng cable sa gitna or in between them and sinaksak ko sa mga LAN ports nila, of course, we can already call this a network because a network is a system that connects two or more computing devices or nodes for transmitting and sharing information. It means pwede na silang share ng information because of dun sa cable na nilagay natin. So bago muna ang lahat, i-define muna natin what are clients. Kasi hindi lang naman laptop ang client, di ba? Maraming klase ng clients. So pag sinabi kong clients, a client is a device that requests services or resources from a server. So ito yung mga example, yung mga desktop, laptops, printers, or even mobile devices. What do you mean by requesting services or resources from a server? Ano nga ba yung server? Bakit tayo kailangan mag-request ng resources? So, a server is a device that provides services and resources or data to other computers called clients over a network. To fully understand this, bibigyan ko kayo ng isang example. Etong mga nasa pictures is an example of a server. Meron tayong rack type server, ito yung unang-una. And then meron tayong mga tower servers na parang mukhang desktop, di ba? And then dito sa huling-huli, makikita nyo para siyang may cabinet. Puro mga rack servers yan on top of each other. Kaya nagkaroon ng ganyan. Ibig sabihin, hindi lang isang server ang kailangan niya, marami siyang server na kailangan. Ang rack server is also known as blade servers. Okay, to fully understand the relationship kung bakit merong client, merong server, magbigay muna tayo ng example. So, ibabalik natin yung PC kanina na nilagyan natin ng network cable. So, tawagin natin yung isa na si PC1 at yung isa ay si PC2.
kung gusto nyong mag-share ng information. So for example, si PC1, nag-request siya ng picture from PC2. Give me picture 1 JPEG please. So parang nanghihingi siya ng copy ng picture1.jpg. Then sasagot naman si PC2 at sasabihin niyang, here you go. Okay, so ibibigay ngayon niya. So sa tingin nyo guys, sino ang client and sino ang server dito? So dun sa definition natin, this is the client, si PC1, at si PC2 ang server. Another example is this one. Ngayon nanonood kayo ng YouTube nitong video ko, no? So ngayon gumagamit kayo ng client and server. Kayo ang client and itong video na pinapanood nyo is nasa server ng YouTube somewhere kung nasang country man kayo. Here in our example, meron tayong client na gustong maka-access ng YouTube video. So ang gagawin niya is magre-request siya ng YouTube video na gusto niyang panoorin. No? Pero dadaan muna sila dito sa ating icon na nasa gitna, which is the cloud or the internet. So pag nakakita kayo ng cloud, automatic, yun ang internet. Okay? So since YouTube is nasa malayong lugar, of course, kailangan nating dumaan sa internet. So ang gagawin niya is magre-request siya ng give me this video or ito yung gusto kong panoorin. Please give me the stream for that video. So si YouTube naman sasagot, here you go. So ipapakita niya na sa'yo yung video and mapapanood mo na siya. So that is also what you call a client-server relationship. So magbigay tayo ng mas malaking example, no? For example, meron tayong main office branch and meron tayong data center. For example, yung mga applications or data na kailangan natin is hindi naka-house sa ating main office branch. It's somewhere in the data center or nasa cloud, no? Or nasa ibang branch. Okay? So, isipin nyo na lang yung data center nyo is another branch or another office. So, paano tayo kukonect sa kanila? Of course, pwede tayong dumaan sa internet, but paano nga tayo dadain sa internet? Kasi wala namang nakakonect sa mga computers natin at as of the moment, di ba? Wala ring network. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng switch. Kasi hindi naman tayo pwedeng dumiretso sa data center. Hindi naman tayo pwedeng maglagay ng cable manually, di ba? That's not how we do it. So, kailangan natin ang tinatawag nating switch. So, in each office or in each branch, maglalagay tayo ng switch para doon natin papagsama-samahin lahat ng computers na gustong makakonect to the network. So, sa main office branch, maglalagay tayo ng switch and another data center is maglalagay tayo ng switch. So, si switch ganito usually ang itsura niya. Marami siyang ports. Merong switches na konti ang ports para lang dun sa mga personal or small businesses. Meron din namang mas mararami, no? So, sa switch, pwede kang mag-connect ng other devices as well. Hindi lang laptop, hindi lang desktop. Pwede ka rin mag-connect ng any network device. So, ibig sabihin, yung mga multifunction printers na malalaki, pwede nyo i-connect dyan. Or any network printer, pwedeng i-connect sa switch. So, ngayon, pwede na ba tayong kumonect sa internet since meron na tayong switch? Hindi pa rin. So, bakit hindi pa rin? Para malaman natin kung bakit hindi, i-define muna natin ang characteristics of a switch. A switch has multiple ports. Yung sinabi ko kanina, diba? Pwede silang 8, 24, 48. So, depende sa requirement ng isang company. Each connecting to a different device. So, kung makikita nyo yung example ng switch ko dito, meron tayong 48, I guess. 6, 12, 18, 24. Yeah, 48 ports. So, ibig sabihin, ganun kadaming devices ang pwede nyong i-connect dyan. Provides connection to devices on the same LAN. So, yun nga. Pag nag-connect ka ng maraming computers dyan, it means pwede nang mag-communicate ang lahat ng mga devices to each other. Does not provide connection between LAN over the internet. So, ibig niya sabihin is dun ka lang sa network mo or sa LAN, local area network, pwedeng magkaroon ng connection pero hindi ka pwedeng lumampas dun over the internet. I-discuss natin bakit hindi, no? So, bakit hindi natin pwedeng lampasan to? Kasi hindi naman capable ang switch
para kumonect sa internet. Ang device na kailangan natin para dyan is what we call, yung picture ng unang-unang pinakita ko sa inyo, the router. So si router, pwede mo na siyang i-connect sa internet. Usually, sa mga bahay natin, meron tayong, di ba pag nagpapakabit kayo ng mga internet or ISP, may daladalang internet modem or router ang mga ISP providers. So in that way, makakakonekta kayo sa any server. For example, sa YouTube, di ba? Nakakakonekta kayo kasi nakakadaan na yung router nyo over the internet. Pero pagdating sa mga offices or companies, iba yung klase ng router na ginagamit nila. Since may router na tayo, tignan natin kung paano magpa-pass through ang isang data or request sa isang server. So, for example, itong nasa baba nating laptop is nag-request ng anything like files or information or videos na nasa data center natin. So, mag-create siya ng request, dadaan siya sa switch, and then pupunta siya sa router. And since si router is pwede nang dumaan sa internet, so lalabas na siya sa internet. Pagdating sa internet, babalik naman sa router ng data center yung request, and then it will pass through the switch, and then hanggang sa makarating siya sa server. Since ang nag-request ay client, of course, sasagot ang ating server ng services, no? So, babalik niya yung request, and then, ganun, ibabalik niya yung iyong request, and then, hanggang sa makuha mo na yung information na kailangan mo. So, ganun ang process ng information. Ang dami niyang pinagdadaanan. So, tignan natin kung ano yung characteristics ng isang router. Si router naman, kung makikita nyo dito sa example ko, has fewer ports than network switches. Kasi hindi naman maraming devices ang kinoconnect mo sa isang router. Sa switch mo yon i-connect. And then from that switch, i-connect mo na siya sa router. Routers are used to provide connectivity between LANs. Diba? So nakita natin kanina sa example, meron tayong main office branch na merong isang LAN or local area network, and then kumonect tayo sa kabilang LAN, which is the data center, are used to send data over the internet. So yung nakita nating example, no, nag-request ang isang PC over galing sa isang main office, which is merong LAN, and then lumabas siya over the internet to get that request. So ngayon, meron na tayong fully functioning network ng main office branch and then the data center branch. So, walang problema guys, di ba? So, paano ngayon kung merong bad actors or tinatawag nating hackers, of course, which is hindi naman nawawala, laging meron. No? So, anong pwede nating gawin? Though yung mga routers, kaya naman itong i-protect or may some form of security ang router. Hindi siya ganun ka-enhance or kadaming features. Kaya ang mga companies, naglalagay din sila ng tinatawag nating firewall. So yung firewall, pwedeng ilagay yan in front of the router or behind the router. Okay? Basta ang importante is hindi makapasok ang bad actors sa loob ng nodes, ng mga endpoints, ng mga end host. So, tignan natin kung paano mag-flow ang data pag meron na tayong firewall. So, for example, nag-request yung middle laptop or computer nagre-request siya ng something like a file or anything. So, magsasend siya ng request, dadaan muna siya sa switch. And from the switch, dadaan siya sa firewall. And sa firewall, dito naglalagay tayo ng rules. So, yung mga rules na yon, if i-allow mo ba tong traffic na to na makalabas, i-allow mo ba tong traffic na to na pumasok sa loob. So, since nagre-request yung client papalabas, it will check the rules if allowed ba yung request ng client na yon to go out to the internet. If okay lang kay firewall, then payagan niya yan, sabi niya okay, and then lalabas naman sa router, and then from the router, lalabas sa internet, and then again, if may firewall din sa kabilang data center, i-check niya pa rin lahat ng entering na traffic. Kung okay lang, kung wala ba tong threat, no?
And then, kung walang threat, okay siya. Then, sa kanya papapasukin sa loob ng router. And then, si router dadaan sa switch. And from the switch, pupunta na siya sa server. And once na i-grant ni server ang request, babalik ulit siya, pabalik, and then, another request. So, i-check niya yung traffic if pwedeng palabasin. And then, once mag-okay ulit siya, saka nalalabas ang request. And then, ganun lang, pabalik lang sa kabila. And then, kailangan ulit i-accept ng firewall na nasa main office branch yung data kung hindi ba siya harmful. Saka niya ibabalik sa nag-request na client. So, tignan natin ang characteristics ng isang firewall. Monitor and control network traffic based on configured rules. So, sa loob ng firewall, pwede ka nang maglagay dyan ng mga rules, mga policies. Hindi lang siya parang switch na parang plug and play lang. Hindi siya ganun. Meron na siyang rules and policies na pwedeng ilagay and meron na rin mga blocking dito, di ba? So, kaya minsan sa mga companies, merong mga specific websites na block na hindi nyo ma-access kasi meron kayong firewall. Can be configured inside or outside the network. Katulad nga ulit dun sa example natin, nilagay natin before and or after the router. So, it doesn't matter. Okay lang yun. Basta ang importante, walang makakapasok sa loob ng internal network or internal LAN na makakapunta sa mga nodes, sa mga end host, sa mga endpoints. Are also known as next generation firewalls when they include modern and advanced features. So dati kasi ang mga firewalls hindi pa ganun ka-enhance or kaganda, no, or ka-modern. Pero since dumadami na yung mga features ngayon, ang tawag na sa kanila is next generation firewalls. Dahil meron pa ring mga existing, yung mga lumang firewall na ginagamit until now. Pero usually, yung mga nasa market ngayon, ang tawag na sa kanila is next generation firewalls. So, meron tayong two types of firewalls. Hindi lang siya hardware-based. Meron din tayong software-based firewalls. So, ang tinatawag nating network firewalls, ito yung mga hardware-based. So, pag sinabi mo namang software-based, ito yung mga host-based firewalls. Example ng hardware firewalls is itong nasa picture natin. Are hardware devices that filter traffic between networks. So, yung kaninang example na ginawa niya, nag-filter siya ng traffic kung inalaw niya o hindi. Okay? Sa host-based firewalls naman are software applications that filter traffic entering and exiting a machine like a PC or a server. So, for example, ano nga bang ibig niya sabihin dito? Halimbawa, yung computer nyo ngayon, yung gamit nyo ngayon na kung saan nyo pinapanood tong YouTube na to, for example, PC or laptop, meron niyang tinatawag na firewall, especially if that's a Windows computer. So, lahat ng Windows computer merong software firewall. Another software-based firewall is the antivirus. So, usually ngayon sa mga antivirus, may mga kasamang firewalls na yan. No, hindi nyo lang, kung i-explore nyo yung antivirus nyo, meron niyang feature na nandun yung firewall and kayo bahala kung i-enable nyo siya or hindi. So, yun yung mga different types of networking devices. Usually, yung mga binigay kong example, yun ang mga usually ginagamit ngayon. And on our next video, mas magdi-deep dive tayo in each device, kung ano yung mga capabilities nila and ano yung mga use ng mga ports nila, no, kung ano yung mga ginagawa nila. Medyo in general pa lang tong in-explain ko sa inyo, and on our next video is magdi-deep dive tayo sa mga hardware devices. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. Thank you ulit sa panonood and sana subaybayan nyo tong series na to. Kung marami pong manonood, walang problema sa akin. Kung konti lang, okay lang din. And binibigay ko tong video na to for free. Siguro mas maganda kung mag-take notes din kayo. I suggest, kahit reviewin nyo yung panonood nito, okay lang. Okay guys, so see you again next video sa ating part 3 ng ating CCNA course. Bye!